ako si Ana. Hi, ako po si Gina. At kami ay mga 50 na ngayon dito sa Korea. Alright. I love being 50 in 50s. Okay. Talaga? Yeah. Ako din. Okay, first question. Pag-usapan natin ngayon is tungkol sa nung unang dating natin sa Korea. Ano yung situation mo sa life? What do you mean? Situation What do you ko, mean? nasa 20s pa ako. So, Okay. wala pa talaga akong alam really about life. What Okay. I'm going to do. And then, So yung 24 ka, di ba? 24 ka nag-asawa. Ako, Yes. 24 ako nag-graduate ng college. But, so, di ba, pagdating sa Korea, saan ka tumira? we have our own house. My husband has his own house. Dun kami. And then, kapitbahay namin mga hipag ko, mga in-laws ko. Which is actually maganda. Yeah. I mean, agree ka na maganda kasama mo. Kapitbahay From the in-laws very mo. beginning, because I Oh. don't know anything about cooking or something Uh-huh. like that. I don't cook. Mm-mm. So, sila lahat sa pagkain. Wow, ang swerte mo. Oh. Yun ang lucky time ko sa kanila. Kasama ko sila. At saka, hindi ko alam yung ano nila, nakasama pala talaga yung panganay Aha. na lalaki. Aha. Pakailan ba asawa mo? Yes. Okay. So, I'm manmyeoneri. Okay. His eldest. So, nung malaman ko yun, siguro a few years na nakalipas na kailangan pala yung, kung sino yung eldest, yun ang kasama ng mother-in-law, mga in-laws mo. And then, fine, buti na lang ako, hindi. Hindi. But, kapitbahay ko sila. Okay. So, hindi, ano lang nila ako sa pagkain. Okay. Wala akong ibig problema sabihin, sa pagkain. Bakit wala kang problema sa pagkain? Kompleto na kami, dinadala nila ako, magluluto na ako ng bigas. Aha. And then, lahat ng pagkain, yung mga side dishes, soup, dinadala sa bahay namin. Swerte mo? Yes. Hindi ako nagluluto. Ay, taka lang. So, ibig sabihin ang kinakain mo ay Korean food? Yes. Nung umpisa pa lang? Not really Korean food. Yung nakakain ko, kinakain ko. Yung hindi maanghang, yung Hindi ka kumakain ng mehang. manghang? Sorry. No, I don't. Sorry about that. I only eat fried eggs, noodles, and ham. Anong breakfast? Yeah, Okay. breakfast. Yeah, breakfast Ah. and lunch and dinner. So, ibig sabihin, hindi ka nagluluto nung pagdating mo sa Korea? Kahit sa Pinas, hindi ako nagluluto. Sorry. Sa Pilipinas, hindi ako nagluluto kasi ang dami namin kusinera. Yes. Pero it just, hindi lang sa kusinera. Okay. Ayaw ko talaga sa kitchen. Ayaw ko sa kitchen. Okay. Okay, so bagong dating ka sa Korea, and then, nagtrabaho ka ba? Or No. No. Anong ginawa mo? Kumain. Ayaw ko pagtrabahin ng asawa ko eh. Ayaw kang pagtrabahuin? Yes. So, So sabi niya, mag-aral muna ako ng Korean. aha. Tapos, kung gusto ko lang magtrabaho ko. Kung ayaw ko, wag. Depends daw sa akin. Wow. Na-homesick ka ba? Yes. Umiyak ka ba? A few months before na magkaroon ako ng baby, pregnant. Siguro mga 2 months, 3 months, naho-homesick na ako. Namimiss ko na yung nanay ko, umiyak na ako sa gabi. And then, sabi ko sa asawa ko, gusto ko na umuwi. Balik mo na ako sa nanay ko. Kaya kami tumira sa Uijeongbu. Kasi nandun sila Ate Ana. Okay, yung Uijeongbu is like parang Uijeongbu. 30 minutes by subway mula sa Seoul. Yes, 30 to 40 minutes. Oh, yeah, 30 to 40, depende kung nasaan ka. Pero sa Yes. akin, 30 minutes. Kami 40. Okay, 40 sa'yo. So, dati sa Seoul ka nakatira. Hindi, from the very beginning. From the very beginning, sa Uijeongbu sa ka Uijeongbu. Yung asawa ko, sa Seoul siya talaga. Ah. Pero because of me, para daw hindi ako masyadong homesick, dun kumuha siya ng bahay para lang for me. Okay, so si Ate Ana nakatira sa Uijeongbu. Yeah. So, meron ka kakilala na Pinay Yes. agad. And she's also married to a Korean. So, malapit ba yung bahay niyo sa isa't isa? Or 10 minutes? 10 minutes? Yes. So, masasabi mo siya yung pinakaunang friend mo na Pilipina Yes, sa yes. Korea? Tapos sabi mo kanina is agad ka nagkaanak? Yeah. Like, 3 months? 3 months Oh. after yung Oh, yes. dumating dito? Yes, nagkaanak ka August, agad? yes.
And then, anong feeling? I mean, 3 months pagkatapos mong dumating dito, Oo. nalaman mo na pregnant ka. Yes, Okay, hindi ka November. lumabas ng anak. Pero, Yung part na yun na natutuwa ako. 50-50. Mm-mm. Tatakot, tuwa, excited. Kasi gusto ko talaga magka-baby. Sabi ko gusto kong magka-baby pero ayaw ko magka-asawa. Okay. I don't know. Uh-huh. Basta, di ba meron ganon? Yeah. Na gusto ko lang Baka. meron akong... Okay. No. I don't know. Pero for me, Uh-uh. ayaw kong magkaroon ng asawa pero gusto kong magkaanak. Yung for me lang para sa Uh-uh. akin. Tapos, yun nga, 50-50 na may magkaka-baby ko, maaga pa ako, bata pa ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Takot ako kasi wala yung nanay ko. Paano ko alagaan yung baby? Paano ko hahawakan yung gano'n like that? So, wala kang pamangkin na inalagaan before? Wala, because I'm the eldest. Okay. Ako naman na kong pamangkin. So, yeah. So, hindi ako takot sa... I have a lot of cousins, pero yung baby talaga, wala. So, sino tumulong sa'yo nung panahon na buntis ka? Mga in-laws ko din. Mga in-laws mo? Sister-in-laws ko, baby nila. Kasi, anyway, I'm the baby in the I family. mean, asawa mo is like panganay, pero ikaw yung baby sa pamilya kasi ikaw yung bago. At saka hindi, ako talaga pinakabata. Okay. Kahit yung mga bilas ko, mas matanda sila sa akin ng yung isa 4 years, yung isa 1 year, ganun. So, maganda yung naging start mo sa Korea. Yes, I don't have any problems. Ang problem ko lang talaga sa communication. Sa kanila, yung talagang sign language or like that. And then, yung sa pagkain. Yan ang problema ko talaga sa pagkain. Hindi kasi kumakain ng maanghang. Okay. Siguro kung kumakain ako ng maanghang, it's much better for me. But, train kita. Pakainin kita ng maanghang. No, thank you. Sa akin naman, nung pagdating ka dito, so sa Seoul din kami, yung bahay sa Seoul na kayo talaga? Oo, sa Jongno. Oh. Yeah. So, Jongno is like yung tinatawag na first. Yeah. Kasi nasa Central Seoul talaga siya. And puro kayo matatanda doon. Hindi naman. Kasi apartment agad yung bahay namin. And then, nagulat ako, sabi ko, yung first na tinirahan namin, apartment siya. Sa mind ko, ano ba to? Ang liit-liit. Kasi di ba sa Pilipinas, pag bahay ka, mas maganda yung bahay kaysa sa apartment. Yes. So, dito naman, pag apartment ka, maganda yung bahay mo. Especially nung early 2000, kasi hindi pa ganun kadaming apartments. At saka hindi, malaki ang space sa Pilipinas. So, parang feeling ko is nakadala ka sa box. Kasi, ang liit ganun din kasi bahay namin sa apartment. region ko eh. 1 room lang siya. So, sa amin naman 2 bedroom. Pero parang for me, ang liit kumpara sa bahay namin sa Pilipinas. I mean, hindi malaking bahay namin sa Pilipinas. Pero meron kaming yard. May backyard kami. Kaya nga, ako sabi ko, walang yard. Walang yard. So, parang pagpasok mo ng bahay, dun ka na. Yun yung makikita mo. Yun na. So, medyo culture shock sa akin yun. Tapos, Korean, hindi ako marunong mag-Korean. So, nag-try akong mag-self-study din. Kasama mo yung in-laws mo? Hindi. Pero na first time kong dumating sa Korea, na-meet ko sila agad. Ayan. And then, natulog sila sa bahay. So, they were expecting na paghahain ko sila agad ng breakfast. Yeah. Really? Kasi parang may expectation na babae ka. Very conservative sila. Na babae ka, I mean, you can do those household chores. That's my advantage. So, Yeah. Kasi, hindi talaga ako, sila talaga lahat. Kasi Almost marami kang away. in-laws around you. Yeah, may 2 sister-in-laws. Yeah. Sa amin kasi, ako lang, tsaka asawa ko. And then, natulog lang sila nung gabing yun, yung parents nila ko, natulog sila nung gabing yun sa bahay. Kasama niyo. Yes. So, hindi ko alam kung anong breakfast, kung anong iluluto. So, nagluto yung asawa ko. Dapat lang. So, siya yung nagluto. That's a new country. You don't know what they're going to do, right? Pero nga, sabi ko nga may expectation sa kanila dito na kung babae ka, alam mo yung household chores. So, yun. So, hindi ko alam kung paano gawin yun. Yung mga gawaing bahay, hindi ako trained. Train ako sa gawaing bahay, luto, plancha. In fairness, kasi nung nag-aaral ako ng college, nagtatrabaho na rin ako. Kaya,
talaga lang sa cooking na ako talaga, hindi. At saka sa Pilipinas kasi, ang gagaling magluto sa bahay. So, hindi ko kailangan magluto, hindi ko kailangan gumawa ng Tsaka maraming elders na bahay. nagluluto talaga. Kaya, wala rin ako. Yeah. Pero bumili ako ng that next day. So, Saturday ako dumating. And then Sunday, sinama ako ng asawa ko sa E-Mart. Tinuruan niya kung paano sumakay ng subway. Wala pang E-Mart nun. Hindi, merong E-Mart na sa Songsu. Dito! Sa Seoul. Oh, that time. Yeah. Kasi nung dumating ako, wala pang E-Mart eh. Wala pa rin Home Plus. Carrefour. So, sa Songsu na E-Mart, so yun yung first kong pinuntahan. Tinuruan ako ng asawa ko mag-subway. And then, nag-shopping kami. And then, nung Monday, pumasok ko sa work yung asawa ko. Monday, nasa Galaan na ako. Grabe ka! Nagpunta ako ng Kyobo Bookstore. Ilang taon, siguro, naglalakwa na rin ako, nagbuntis ako kay Kyoko, pupunta ako sa Uijeong Busijang. Pero hindi pa ako nakakasakay ng subway. Kasi may sasakyan, bumili ka agad yung sasakyan ng asawa ko eh. Kaya, I don't know how to commute for at least, I think, until 2022. Grabe. Yes. Kahit saan ako to tell you the truth, hindi ko nagko-commute kasi nga laging may sasakyan. Ako naman, Kaya sanay ako nagko-commute sa Pilipinas, walang problema. Ay, sa Pinas walang problema. Pupunta talaga tayo. So, dito, nung tinuruan niya ako ng Sunday kung paano sumakay ng subway. So, Monday, nagpunta ako ng Jongkak. Kasi, nakotsera ka nagpunta talaga. ako ng Kyobo Bookstore. Pero narito ako, saan ba dito yung, di ba paglabas mo ng exit? Tapos, saan ba dito yung dadaanan ko para makapunta ng Kyobo? And then, nagtanong ako, may ni-stop akong Korean. And then, tinanong ko ako saan yung Kyobo. In English. Tapos, Sino ko siya ng English? Hindi. Pinakita ko sa kanya yung bookstore, Kyobo. Tapos, sinamahan niya ako sa Kyobo Bookstore. Oh. Yeah. So, Good for from you. that time, bumili ako ng libro, bumili ako ng Korean cooking, tapos bumili ako Korean language na book. Hanggang ngayon, nandito pa sa akin yung mga libro na yun. Yeah, me too. Yeah. Dinala rin ako ang asawa ko sa bookstore. Uijeong sa bookstore. Tapos yung Korean kimchi cooking. Tapos, yun. At saka, buti lang may English, ha? Kaya that time, Korean may English cooking. talaga. So, ang ganda pa ng Kyobo nun kasi yung ceiling niya mirror. Natandaan Hindi ko tandaan yun. Hindi ka nagpunta doon? Hindi kasi doon lang kami sa Uijeong eh. Okay. Uijeong lang. Hindi ka talaga gumagala nun, no? No. Wow. Kasi gagala ako lang. Every Saturday side, yung gumagala kami ng asawa ko, talagang through car. Hindi kami yung nag-commute. Car lang talaga. Kaya sabi ko sa iyo, nung mag-start ako magtrabaho sa Gawon, 2006 yun eh. Hirap na hirap ako. Sanay ako sa car. Kasi kung saan ko gustong pumunta, sinusundo niya ako. Kung hindi ano yung asawa ko. Yung mga bayaw ko, yung mga may restaurant, sasabihin ng asawa ko na gusto niya pumunta sa gano'n, hatid ako, susunduin. Hindi talaga ako Señorita. hindi talaga ako sanay mag-commute. Ngayon na naman nasasanay. Sis, nung magagon ako. After that, hindi na. So, problema ko naman nun, yung nagko-commute is, alam mo yung ang haba-haba nilalakad mo? Oh, yes. Pupunta ka sa subway, tapos ang haba-haba. Tapos, pag mainit, kasi di ba August yun? Tapos, wala ba tricycle dito? So, yun yung problema ko noon. Aga mo ako talagang lakwatsera. Siyempre. Naglalakwatsa kami every Saturday pagkat wala siya ng work. Nagka-car talaga. Kaya yung buong Kangundo na ano namin yan. Natatandaan mo ba noon na yung mga Koreans nagtatrabaho sila hanggang Sabado? Yes. Yeah, Monday to Sabado. Monday to Saturday. So, yung time lang nila ng... Sunday lang. So, usually mga lalaki nun, Sunday, gusto nilang humilata. Humilata. At Pero hindi. magpahinga. Pero yung asawa ko talaga, pinapasya niya. Pinapasyal ka niya. Oo. So, saan ka una namasyal? I don't remember. the place. But, kasi yung buga, malapit na sa Tungduchon, doon lang kami. Kung saan-saan lang yun, sa Keguk, sa Stream. Ayan, magdadala yung biyanan ko ng pagkain, sila magre-ready. Kasi wala nga akong alam. Di ba, may pitila akong picture sa'yo? Oo. Yun, wala, hindi yata yun, yung nasa car ako, nakaupo, buntis na ako.
Ay, wala pa yan. Ewan ko, titignan natin. Oh. Ako first, I think yung first week ko dito, nagpunta ng Germany yung asawa ko. Hindi ka sinama? Hindi, kasi work yun. So, iniwan ka? Yes. So, parang natuto ako agad. Oh. Like, natuto akong, alam ko na meron pang mga video store. Oo. So, Yes, nag-rent video lang store. ako ng mga VHS. Alam mo yung wala akong alam na Korean. Kaya nga. Tapos pumunta ka lang sa video store. Oo nga. Mag-rent ka lang. Ako So, nag-rent ako. ang bilis kong natutong sa buhay dito sa Korea. Yeah, good for you. Kasi ako lagi akong may kasama. Pamangkin niya. Yung Baka mag-iina nagaliw ka na. kasi hanggang ngayon wala ka parang sense of direction. Kaya siguro nga wala ako sense of direction. Oo, Kasi sa Pinas naman, hindi naman eh. Guys, nakakarating ako sa Marikina, yung mga wala, nakaka-uwi ako eh. But here talaga, hindi. Takot Kasi- ako. Nandiyan na nga sa mapa. Tinuro ako na pumunta doon. Naliligaw pa. Kung hindi naman, ibang exit. O kaya ibang station. The same station. But the exit, we have different exit. Exit. How yung exit na yan? Okay. Anyway, say Okay. goodbye na. Goodbye. Goodbye for now. See you next time.